Ang daily routine ng isang nanay araw-araw ay ang gampanan ang paglilinis lagi ng bahay, bukod sa pagluluto ng pagkain para sa mga anak ng buong pamilya, ay ang isang malaking responsibilidad ng isang nanay sa isang tahanan ay ang paglilinis din ng bahay. Ayan. Nililinis ko isa-isa ang mga figurine dahil gawa nga ng napakaalikabok na nito. Kaya nilinis ko at ito na ay aking papatuyuin. Pagkatapos kong pinatuyo, ito ay ibinalik sa divider para kahit papano ay mawala na yung alikabok dahil napakaalikabok. Ayan, unti-unti ko na rin binalik sa pinagkukuhanan ko. Pinunasan ko at nilinis lahat dahil puno ng alikabok. Araw-araw yata kailangang pagpagan ito dahil magtataka ka, sarado naman lagi ang bahay pero bakit nakakapasok pa rin ang mga alikabok? Hindi ko naman kasi ito araw-araw na pupunasan, gawa nga ng may marami pang ibang gawaing bahay na aking ginagawa. Siguro malilinis ko lang ito once a week. Kaya ayan, talagang pagnanay ka, talagang makikita mo lahat ng kasulok-sulukan ng bahay, kung ano yung kalat, kung ano yung marumi. Hindi mo naman maano sa sarili mong hindi mo lilinisan. Ayan, pagkatapos kong maayos at maibalik, pumunta na naman ako sa bakuran para ipunin ang mga basura. Dito ko tinatambak ang mga pinagputulan ko ng mga dahon ng kahoy. Hinahayaan ko ditong matuyo para dito ko naman sisigaan ang mga dahon na nabubulok. Pagkatapos, pinutulan ko na naman ang mga lumalagong mga halaman. Ayan, kasi dumidilim ang bahay kapag makapal na ang mga dahon ng mga halaman. Yan. Halos hindi na makikita ang pintuan ng bahay kapag lumalago ang mga halaman kaya pinuputulan ko. Yan, ganyan ang trabaho ng isang nanay. Lahat nakikita. Yan, pagkatapos ko naman, nagpaplano akong mag-transfer ako ng halaman sa misitera para ito ay ilalagay ko sa loob ng bahay. Ayan, kasi lumalago na ang aking snake plants. Sabi ko, maganda ito ilagay sa loob ng bahay. Ayan, kumuha ako ng mga buhay na may mga ugat at itinanim ko sa misitira. Kasi mahilig talaga akong maglagay ng mga halaman sa loob ng bahay. Ayan, dahil lumalago ang aking snake plants, ayan, tinatransfer ko ang iba sa misitira para ito ay ilagay sa loob ng bahay para magiging buhay naman ang loob ng bahay. Ayan, nang malagyan ko na ng mga lupa na pampataba sa halaman, ayan, ito ay aking itinabi na para madiligan. Napakaganda nitong halaman na to dahil hindi siya alagain. Ang halaman kasing snake plants ay talagang nililinis niya ang hangin sa loob ng bahay o kaya kung ito man ay nakatanim sa labas ng bahay mo, parang nililinis niya ang hangin. Napakaganda nitong halaman na to. Unang-una, hindi siya alagain. Pang indoor kasi itong halaman na to. Pag nasa loob ito ng bahay, kahit twice a month mo lang itong didiligan. Ayan, nilagay ko na. Yan, nilagay ko na sa loob ng bahay para magkaroon ng buhay ang aming sala. Yan, napakagandang tingnan. Yan, simpleng dekorasyon lang sa loob ng bahay. Yan, snake plants naman ito na may pagkadilaw. Yan, ito namang isa, yun ay snake plant na yung green lang ang dahon niya. Napakaganda ilagay sa loob ng bahay dahil ito ay hindi alagain. Kahit twice a month mo lang siyang didiligan. Yan, ito naman ibang klase ding snake plant yan. Yan. Magandang klase din. Tsaka makapal ang kanyang mga dahon. Yan, dito naman sa kusina, naglagay din ako sa corner. Yan, sa may gilid ng pintuan.
Yan, para naman magkaroon ng buhay ang bahay. Yan. Ganyan ang gawain ng isang nanay. Walang ginagawa, walang iniisip, kundi ang pag-aayos sa loob ng bahay at labas ng bahay. Ayan. Naglilinis na naman ako ng paligid, ng bakuran para ito ay maaliwalas. Napakasarap umupo at magpahinga sa bahay na ito ay malinis. Walang maraming kalat. Nakakapagtanggal ng stress kapag ikaw ay umuupo na ang iyong kapaligiran ay maaliwalas. Ikaw ay nagpapahinga na malinis ang bahay. Yan. Kaya ang daming dalag ng dahon ng atis.